Sa isang maliit na baryo sa bundok ng San Roque, nagbabakasakali si Mario na makahanap ng mauupahan kahit sa isang maliit lamang na kwarto. Hindi naman siya masyadong magtatagal doon dahil may kontrata lang naman siya na 1 taon sa baryo na yon para sa isang proyekto. Siya ang pinadala ng kanyang superior sa lugar dahil isa siya sa pinakamagaling na empleyado ng kanyang kumpanya. Isang engineer si Mario na mahigit 3 taon nang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa siyudad ng Manila. Habang bumababa si Mario galing sa motor na kanyang sinasakyan, sinimulan na niyang maghanap ng kanyang mauupahan. Kuya, may alam po ba kayong mauupahan sa lugar na to? Kahit maliliit na kwarto lang po, ako lang naman mag-isa. Tanong ni Mario sa driver ng motorsiklong kanyang sinasakyan. Sir, di po kasi ako taga dito, sir. Pero alam ko, may mga bahay naman doon sa bandang San Roque. Mga 3 minutong lakad lang yan, sir, galing dito. Gusto mo, sir, ihatid na kita doon? Sagot naman ni Manong driver. Ay, wag na kuya, salamat po. Maglalakad na lang po ako. Exercise na lang din po. Maraming salamat ha. Ay naku, wala po yun, sir. Basta, sir, mag-ingat lang po kayo sa lugar na yan, sir, ha. May mga sabi-sabi lang po kasi na may umaaligid na hindi matukoy na hayop sa lugar na yan. Hindi naman kumpirmado pero mas mabuti nang magramdam, sir. Dayo ka pa man din. Pagpapaalala ni Manong driver kay Mario. Ay, oo naman po kuya. Sanay na ako dyan sa baryo namin sa Manila kuya. Ang dami kasing lasing dun na halos kada araw na lang may pinapatay na parang hayop. Determinadong sagot naman ni Mario. Ay naku, hindi naman kasi yan ang ibig sabihin ko, sir. May mga sabi-sabi kasi na may umaaligid na aswang sa baryo na yan. Kaya dapat ka pong mag-ingat lalong-lalo na dayo ka. Pagpapaalalang sagot naman ni Manong driver. Ano? May ganun ba? Aswang? Sa panahon ngayon kuya halos makabago na. May mga kwento pa rin pala na ganyan? Nako, huwag kang mag-alala kuya. Kung meron mang ganyan, may naririnig naman akong mga kwento ni Inko Makoy na kung may aswang daw, huwag ka daw magpadala sa takot dahil mas lalo ka nilang pupuntiryahin pag takot ka. Pakinggan mo yun kuya, si Inko Makoy. Magaganda din mga storya nun. Hindi ka talaga magsisisi. Ganadong sagot naman ni Mario. Ikaw mahala, sir. Basta binabalaan lang kita, sir, ha. Iba kasi pag nasa harap mo na, sir, eh. Sagot naman ni Manong driver. Kung ganun, salamat kuya ha. Sige, sir. Mag-ingat ka, ha. Sinimulan ng maglakad ni Mario patungo sa baryo ng San Roque upang maghanap ng matutuluyan. Sa kanyang paglalakad, hindi niya maitatanggi na mabigat talaga ang pakiramdam niya nung papunta pa lamang siya sa baryong sinasabi. Medyo makulimlim na ang langit at medyo maginaw din sa bandang yun dahil sa preskong hangin at ang dami pang mga punong nakapalibot. Grabe naman yung lugar na to. Ang tataas ng mga halaman. Siguro pag may mga pinapatay dito tapos dito itatapon, hindi na talaga makikita. Tugon ni Mario sa sarili na bigla na lang din pumasok sa kanyang isip. Nang malapit na si Mario sa kanyang destinasyon, ini-enjoy niya ang kanyang sarili habang nakatingin sa mga natural na yaman ng mundo hanggang sa... Saan ba ang punta mo, Totoy? Ay Diyos ko po. Naku po. Sino po kayo? Gulat na tugon ni Mario nang tapikin siya sa balikat ni Mang Tinong na nasa likod na pala niya na hindi man lang niya namamalayan habang naglalakad siya. Bakit ba gulat na gulat ka, ha? Ay naku, pasensya na po. Ay, Mario nga po pala pangalan ko. Sino po pala kayo? Mario, parang ngayon lang kita nakita dito ah. Ako nga pala si Tinong. Saan ba punta mo? Ay, magandang hapon sa iyo, Mang Tinong. Pasensya na po talaga, nagulat talaga ako ng gusto eh. Sa totoo lang po, hindi po ako taga rito. Pinadala lang po ako ng superior ko para sa isang proyekto sa lugar malapit dito po. Isa po akong inhinyero pala. Ganun ba? Ano namang sadya mo dito sa baryo, Mario? Naghahanap po kasi ako ng matutuluyan.
Bale, 1 taon po ako dito at balak ko po sanang maghanap ng mauupahan dyan sa may unahan po. Yan po kasi yung na-suggest ng driver po na sinasakyan ko. Sa may San Roque baka mo? Opo, yun po. San Roque po. May mga bahay po kasi daw dyan na pwede kong mauupahan at matutuluyan kahit sa mga panahong nandito po ako. Ay nako bata, hindi ka nagkakamali sa baryong pinupuntahan mo. Tamang-tama, kami lang dalawa ng anak ko sa bahay namin. Wala na kasi yung asawa ko. Matagal na panahon na. Kung gusto mo, doon ka muna tumuloy sa amin. Yan kung okay lang din sa'yo ha. Talaga po? Sige po. Magbabayad po ako kahit magkano po. Tingnan mo nga naman ang swerte ko. Hindi na ako pinahirapan. Tara na po ba? Ay nako, hindi mo kailangan magbayad Mario. Ako naman ang may-ari ng bahay na yon. Wala kang dapat ikabahala dahil may mga tanim naman akong mga gulay sa munting farm ko sa likod ng bahay. Tara, sumunod ka sa akin. Walang mapaglalagyan si Mario ng kanyang saya sa inaalok ni Mang Tinong sa kanya. Tila kasi napakabilis ng pangyayari at ang kanyang pinoproblema kanina ay bigla na lang nasolusyonan sa isang idlip lang. Habang naglalakad sila patungo sa nasabing tirahan ng matanda, hindi maintindihan ni Mario ang kanyang nararamdaman. Tila ba may kaba na pumapasok sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Parang ang bilis naman ata ng pangyayari. Masyado ba akong nagtiwala agad? Bakit pa bigla na lang akong kinabahan? Tanong ni Mario sa sarili habang binubulong lamang ito. Mario, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Ay wala po, wala. Naninibago lang po ako sa lugar po. Ang babait po siguro ng mga tao dito, no? Bakit mo naman nasabi yan? Tulad nyo po, kahit hindi nyo po ako kilala, hindi kayo nagdadalawang isip na tulungan ako. Nako, wala yan. Nang makarating na sila sa nasabing bahay, tinawag ni Mang Tinong ang kanyang anak na si Tina para ipaghanda sila ng kape. Tina, anak, saan ka? Nasa likod bahay po ako, Tay. Kinukuha ko lang ang mga damit na sinampay. Halika muna din May bisita tayo. Magtimpla ka na din ng kape para makapagkape tong bisita natin. Itimpla mo na din ako anak ha. Sige po, Tay. Saglit lang po. Habang naghihintay sila kay Tina upang makapagkape, tumitingin-tingin si Mario sa paligid ng bahay ni Mang Tinong. Napaka-weirdo kasi ng bahay nito at tila hindi siya mapakali sa mga gamit na nandito. Hindi kasi normal ang mga gamit na nakikita niya sa paligid at ito yung mga gamit na hindi tipikal na makikita sa mga normal na tirahan. Ilang sandali lang ay dumating si Tina. Tay, ito na po yung kape niyo ho. Ay salamat anak. Nga pala, ito pala si Mario. Dito mo na siya maglalagay sa atin nak. May proyekto kasi daw silang gagawin malapit dito. Isa siyang katipunero anak. Inhinyero po, Mang Tinong. Hindi po katipunero. Ginawa mo akong sinaunang tao, Tay ah. Si tatay talaga. Sinumpong na naman ang katandaan. Ay hello po sa iyo, Mario. Ako nga pala si Tina. Ay nako, pasensya na Mario. Itong utak ko minsan di gumagana kasi. Hindi nakasagot si Mario kay Mang Tinong dahil nakatulala itong nakatingin kay Tina. Nabighani si Mario sa ganda ng dalaga na tila masasabi niyang napaka-unique ng mukha nito. Walang katulad ika nga ng kanyang isipan. Hoy Mario, bakit ka nakatulala? Para kang nakakita ng multo ah. Ay, po, bakit po? Naku, pasensya na po. May iniisip lang po ako. Nga pala ho, saan nga po pala ako hihiga? Bala ko kasing ilagay muna tong mga gamit ko po. Nagdadalawang isip na sumagot si Mang Tinong sa tanong na yon ni Mario. Napakaliit kasi ng bahay nito at iisa lamang ang kwarto na tinutulugan niya at ng anak nito. Mario, ano kasi,
Iisa lang kasi ang kwarto dito at hindi naman tayo kasya sa kwarto namin dahil maliit nga lang ito. Okay lang ba sa'yo na dito ka lang sa sala matutulog? Ay, naku po, wala pong problema yun. Kahit labag sa kalooban ni Mario, hindi niya pinakita ito sa mag-ama. Nasa isip niya kasi na nakitira lamang siya at sino ba naman siya para magreklamo. Kahit medyo nag-aalangan talaga siya sa bahay na yon, hindi na lang niya tinanggihan ang alok ni Mang Tinong. Sinabuhan muna siya ni Mang Tinong na magpahinga na lang muna dahil galing pa ito sa biyahe at alam nito na malayo-layo pa ang pinanggalingan nito. Hindi pa rin mawala sa isip ni Mario ang kagandahan ng babaeng si Tina at hindi rin ito maitanggi na talaga namang nakakabighani yung katawan at pagmumukha ng babae. Hindi na malaya ni Mario na makatulog siya sa kanyang pag-iisip ng mga bagay-bagay. Gabi na nang magising ito. Napansin ni Mario na ang nagbibigay lamang ng liwanag sa bahay na iyon ay ang isang gasera na nasa mesa sa kusina. Grabe, ang dilim naman. Wala bang kuryente dito? Tsaka napansin ko din kanina, akala ko ba may mga bahay dito? Bakit parang itong bahay lang to ang nakatayo dito sa bandang to? Ang layo ng mga kapitbahay. Makatulog na nga lang ulit nang mabisita ko ang site bukas. Natulog na lang si Mario nang matiwasay ng gabing yun. Nakaschedule kasi siya na pupunta sa site ng kanyang pinagtatrabuhuan kinabukasan. 7:00 na nang magising si Mario ng umaga. Nagtataka siya dahil walang tao sa bahay. San kaya si Mang Tinong at Tina? Ang aga pa naman tapos wala na sila dito. Saan naman sila pupunta ng ganito kaaga? Makapag-ayos na nga't pupunta pa ako sa site. Nang matapos ng makapag-ayos si Mario sa sarili at papalabas na ito ng bahay, biglang may lalaking binatilyong napadaan sa harap ng bahay at nagdadala ng mga kahoy na panggatong. Biglang napahinto ang lalaki at nilagay ang mga kukumpulang kahoy sa lupa galing sa balikat nito. Uy, magandang umaga pre. Kaano-ano ka po ng mga nakatira sa bahay na to? Tanong ng binatilyong nagngangalang Ambo. Uy, magandang umaga rin pre. Nakikitira lang po ako dito. Sino ba kayo? Kakilala niyo ba sina Mang Tinong at Tina? Nakangiting sagot naman ni Mario. Ako nga pala si Ambo. Ikaw, ano bang pangalan mo pre? Ay, ako nga po pala si Mario. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Actually po, nakikitira lang po ako dito. May proyekto kasi akong kailangan gawin sa lugar sa may bandang unahan. Dun sa may highway ata yun. Ganun ba? Sige, dito muna ako. Mag-ingat ka po palagi, Mario. Tandaan mo yan. Labis na ipinagtataka ni Mario ang sinabi ng binata sa kanya. Medyo naguguluhan ang kanyang isip sa mga ibinigkas nito. Saan naman kaya ako mag-iingat? Di bale na nga. Naglakad na si Mario patungo sa site. Pinaran niya ang motorsiklo nang makarating sa tambayan nito. Nang makasakay na siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nasakyan niya ay ang lalaking nasakyan din niya kahapon. Uy, ikaw pala. Halika. Saan ba punta mo? Ay, kuya, sa mayunahan lang po sa highway. Teka, ikaw yung sinakyan ko kahapon ah. Nako, salamat kuya ah. May tinutuluyan na po ako ngayon. Ay, mabuti naman kung ganun. Buti may nakita kang mauupahan na. Sa totoo lang hindi naman talaga siya upa kuya eh. Pinapatira kasi ako ni Mang Tinong sa kanilang bahay. Napakabait nga eh at napakaswerte ko naman. Tinong? Teka, yan ba yung nag-iisang kubo sa kalagitnaan ng maraming kamaisan? Opo, tama po kayo. Ang ganda nga eh. Napaka-presko ng hangin. Sobrang nabighani talaga ako sa lugar at maraming salamat din sa iyo, kuya. Hindi na umimik ang driver pagkatapos magsalita ni Mario. Tila ba namumutla ito at hanggang sa nakaabot na sila sa kanilang destinasyon, hindi pa rin ito umiimik. May problema ba, kuya? Parang namumutla po kayo at kanina ko pa din kayong napapansin na hindi umiimik. Wala naman. Inaantok lang ako. Hindi kasi ako nakapagkape. Ay nako,
Eto kuya, bayad ko. At eto naman, pangkape mo. Huwag mo na akong suklian kuya, sa'yo na yan. Nang matapos magpasalamat ng driver, pinaandar na nito ang kanyang motor at pinatakbo na din ito habang nakasunod naman ng tingin si Mario. Ngunit nagulat na lang din siya nang biglang nag-U-turn ang driver at bumalik sa kanyang kinaroroonan. Oh, kuya, bakit po? May naiwan po ba kayo? Diyan na po yung sukli po, huwag po kayong mag-alala. Hindi naman. Nais ko lang pong sabihin na mag-ingat po kayo palagi. Wala nang madaming sinasabi ang driver nang matapos itong bigkasin ang nais nitong sabihin sa binata. Nagtataka naman si Mario sa kinikilos ng driver. Ano ba naman tong mga tao dito? Nasobraan nata sa bait? Halos kada kilos may habili na dapat ako mag-ingat. Bakit kaya? Masayang natapos ang araw ni Mario sa kanyang trabaho. Natutuwa siya sa mga performance ng mga tao na pinadala ng kanyang bisor para sa araw na yon. Nang lumabas na siya sa site, may nasilayan siyang isang babae na nagdadala ng sako habang naglalakad sa highway. Teka, parang si Tina yun ah. Apakalaki naman ang daladala niyang sako. Tsaka kinaya niya yan ah. Sa tingin ko sobrang bigat niyan pero walang-wala lang sa kanya. Lapitan ko nga't matulungan na, total pauwi na rin naman ako eh. Nilapitan nga ni Mario ang babae at inalok ito ng tulong. Ngunit hindi niya maintindihan na parang aligagana ito at nabigla sa kanyang paglapit. Uy, Mario, ikaw pala. Salamat pero kaya ko na to. Huwag kang mag-alala. Hindi, okay lang. Parang ang bigat kasi niyan eh. Huwag na kasi. Kaya ko na to. Huwag mo na akong aalahanin. Kaya ko to. Nabigla si Mario nang tinaasan siya ng boses ni Tina. Napansin din niya na nangangamoy ang sako sa loob nito. Talagang hindi matanggap na kanyang ilong ang amoy kahit nasa malayo na ito. Ano yun? Ba't parang kakaiba ang amoy? Ay, baka may patay lang na aso sa gilid. Habang naglalakad si Mario pauwi ng bahay at papasok na sana ito ngunit narinig niyang nag-uusap ang mag-ama. Ano ka ba? Hindi ka naman nag-iingat eh. Alam mo namang highway yun eh, dun ka pa dumaan. Ang dami-dami pwede mong daanan sa mga sulok ng kakahuyan, dun ka pa talaga dumaan ha? Pag nakita ang laman ng sako, ano nang gagawin natin? Pasensya na talaga, Tay. Hindi ko naman inakalang nandyan lang ang pinagtatrabahuan ni Mario eh. Nagtataka si Mario habang nakikinig siya sa labas ng pintuan ng bahay. Hindi talaga masingkin sa kanyang utak kung ano ang mga naririnig niya. Nang binuksan na niya ang pinto at papasok na ito, nakita niyang gulat na gulat ang mag-ama nang makita siya. Mario? Kanina ka pa ba dyan? Ikaw pala Mario. Kanina ka pa ba? Hindi po, kakarating ko lang po. Bakit po parang gulat na gulat kayo? May nagawa po ba akong mali? Wala naman Mario. Baka nagugutom ka na. May niluluto si Tina dyan sa kusina na sinabawang karne. Kumain ka muna. Ay, nako, tamang-tama po. Hindi na ako kumain sa site eh. Kayo po, sabay na lang po tayo. Sige na Mario, kumain ka na. Tapos na kaming kumain ni Tina. Alam mo naman sa probinsya, maaga pa lang kumakain na kami ng hapunan. Sige po, lagay ko lang tong mga gamit ko at kakain na po ako. Sigurado po kayo ha? Habang kumakain si Mario, sarap na sarap siya sa kinain dahil sobrang kakaiba ang sarap ng karne. Sobrang lambot nito at ngayon lang siya nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Lumipas ang ilang araw. Araw ng linggo yun at day off ni Mario at gabi na siyang nagising nang may mapansin siya na kumakaluskos sa kusina. Parang may nagtatadtad ng karne sa may bandang doon. Hindi na siya mapakali at pinuntahan niya ito. Nang nasa pintuan pa lang siya ng kusina, nakita niya ang mag-ama na nagtutulungan sa paghiwa ng parang karne na galing sa sako na pamilyar sa kanya. Teka lang, parang yan yung sako na dinala ni Tina nung nakita ko siya sa highway ah.
Sinilip niyang maigi ang sako kung saan siya naroon at napansin niyang namumutla na ang karning nasa loob nito. Si Tina ang tagakuha ng nasa loob ng sako habang ang kanyang ama naman ang nagtatadtad nito. Nakamasid lang talaga si Mario sa may bandang yon hanggang sa paubos na ang karning nasa loob ng sako. Sa kahuli-hulihang kuha ni Tina sa kung anong nasa loob ng sako, paghatak nito, bigla na lang may gumulong na papunta sa kanyang kinaroroonan. Sa sobrang dilim ng paligid, sinilip niya sa maliit na siwang ng pinto ang kung ano ang gumulong papunta sa kanya. At nang makita niya ito, nakita niyang ito ay isang ulo ng babae. Bigla na lang siyang natumba at ito ay naglikha ng ingay. May tao ba dyan? Tina, tingnan mo nga baka may tao sa labas o aso ba yan? Tinungo ni Tina ang lugar kung saan narinig ang tunog ngunit wala namang tao dito habang si Mario naman ay agad tumakbo sa kanyang higaan at nagtutulog-tulugan ito. Tay, wala namang tao. Tulog naman din po si Mario. Anak ko, siguraduhin mo Tina. Habang binibigkas yun ni Mang Tinong, si Mario naman ay hindi na mapakali at naaalala na niya lahat ng mga pagpapaalala ng mga taong kanyang nasalamuha. Kailangan bukas na bukas pagkagising nila. Wala na ako dito. Tugon ni Mario sa sarili habang nagtutulog-tulugan pa din ito sa mga sandaling yon. Nag-isip agad ng plano si Mario habang hinihintay ang pagtulog ng mag-ama. Kailangan niyang tumakas nang hindi malalaman ng mga ito. Dumating ang 3:00 ng madaling araw. Handa na si Mario na tumakas ng mga sandaling iyon. Paglabas niya ng bahay, narinig niyang may mga kaluskos sa bandang kwarto ng mag-ama. Tumakbo siya ng mabilis nang pagdating niya sa may kamaisan. Nandoon si Mang Tinong at talaga namang walang kalalagyan ang kanyang takot ng mga sandaling iyon. Mario, ba't parang takot at nagbabadali ka ata? San ba punta mo? Bakit dala mo mga gamit mo? Hindi na nakasagot si Mario at nang babalik sana siya sa kanyang dinadaanan para makahanap ng ibang daanan papuntang garahian ng mga motorsiklo. Paglingon niya ay bigla na lang nandun si Tina at hinampas na lang siya bigla ng dala nitong 2x2. Nagising na lang si Mario na nakatali at hubot-hubad sa kusina ng mag-ama. Ginapos ang kanyang paa at kamay at nakita ng kanyang dalawang mata ang mag-ama na tila ba hindi na maiitsura ang mga mukha nito. Anong klaseng nilalang kayo? Anong nangyayari sa mga mukha nyo? Tina, ikaw ba yan? Kung gaano ka kaganda nang makita kita, ganyan ka nakapangit ngayon? Gusto pa naman kita. Hindi mo ako madadala sa mga pambobola mong yan. Alam mo bang matagal na kaming hindi nakakain ng karne ng tao? Kaya bilib na bilib ako sa tatay ko eh. Kahit matanda na, nakapag-alok pa rin ng mga taong katulad mong dayo na patutuluyin dito sa bahay. Salamat tay ha. Nako, wala yun anak. Ang importante ngayon ay masarap na naman ang ulam natin sa buong buwan na ito. Tignan mo ang laking bulas ng taong to. Sa lugar naman kung saan hinampas ni Tina ng kahoy si Mario, nakita ni Ambo ang isang cellphone na pagkabukas niya nito ay nakita niya ang wallpaper na mukha ni Mario. Nako, bakit nandito to? Sabi ko na nga ba bibiktimahin na naman si Mario ng mag-amang aswang na yun. Hindi na ako papayag pa na may mabibiktima na naman ulit dito sa baryong to. Tumakbo si Ambo at pinuntahan niya ang mga kapitbahay na manunugis para puksain ang mga aswang na yun at tulungan si Mario. Nang dumating na sila sa labas ng bahay, nagwika si Ambo ng pasigaw. Mga aswang, pakawalan nyo si Mario. Kami ang harapin nyo. Duwag ba kayo? Puro dayo lang binibiktiman nyo Lumabas kayo at tayo ang magtutuos. Ipakita nyo sa amin ang tapang nyo. Bigla namang narinig ito ng mag-ama at hindi na ito mapakali. Tay, ano nang gagawin natin? Ang dami nila sa labas. Bantayan mo ang bihag anak. Ako ang haharap sa kanila. Mag-ingat po kayo tay.
Lumabas si Mang Tinong at siya ang umaharap sa grupo nila Ambo. Sa labanan, nalagasan din ng ilang tao ang grupo nila Ambo, ngunit sa kabilang banda naman, nagawang makatakas ni Mario ng dahan-dahan at hindi ito napansin ni Tina ang pagkakalas ng kanyang pagkagapos. Nakita niya ang isang itak sa gilid na ginamit ni Mang Tinong kanina at nagbigkas. Ang ganda mo sana, Tina. Pero talaga namang nabigo na naman ako sa pag-ibig. Kakaiwan lang ng girlfriend ko sa akin dahil sumama siya sa iba, tapos ngayon sana na nakatagpo na ako ng isang diwatang katulad mo, demonyo din pala ang iyong pagkatao. Pasensya na pero kailangan kong gawin to. Nang humarap na si Tina galing sa pagkasilip sa labas dahil sa pag-aalala sa kanyang tatay, biglang inangat ni Mario ang itak at iwinasiwas ito papunta sa lieg ng dalaga na nag-aanyong aswang na ngayon. Putol ang lieg ng dalaga at nagpagulong-gulong ito sa sahig nila. Tumalsik pa sa kanyang mukha ang dugo nito. Lumabas si Mario matapos magbihis para tulungan ang mga manunugis na puksain ang huling aswang, at nang lumabas siya, nakita niya si Ambo na bitbit ang ulo ng aswang na si Mang Tinong. Tsak kung magkakaroon na ng kapayapaan ang baryong ito, Mario. Eto nga pala ang cellphone mo, nakita ko sa may daanan kanina. Salamat dyan at yan ang dahilan kung bakit ko natawag ang mga samahan na ito. Maraming salamat sa iyo, Ambo. Sana pala pinagana ko ang utak ko nang sinabihan mo akong mag-ingat ako. Maraming salamat sa inyo at niligtas niyo ang buhay ko. Wala yun, pre. Itigil mo na ang drama dyan. Tara na't sunugin na natin ang mga demonyong to. Pumunta sila sa likod bahay at gumawa ng bulubunduking apoy at dun nila sinunog ang mga katawang nag-aanyong aswang ng mag-ama. Pagtapos ng gabing iyon, kinabukasan, tila nagpiestahan ang mga tao sa baryo dahil talaga namang nagpahanda ng sobrang daming pagkain si Mario. Dun na sa bahay nila Ambo tumuloy ang lalaki hanggang sa pagtapos ng kanyang proyekto sa sinasabing lungsod. Naging assistant niya din si Ambo at natulungan hanggang magkaroon ito ng magandang buhay at nagkaroon na din sila ng sariling opisina pagdating nila sa Maynila. Nais ko lang ipahayag sa kwentong to na hindi dapat tayo nagtitiwala kaagad sa mga taong hindi pa natin nakilatis. Siguraduhin may magagandang loob ang mga ito nang mapalayo tayo sa kapahamakan. Salamat.